beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, kabayan ni Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 26 to May 2, 2026. Tingnan natin kung ano mga dapat mong malaman this week. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, Scorpio, kunin mo lang sa'yo, at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan niyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative. Warning yun para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of decision, action. At pwedeng maiwasan. Meron kang Virgo, Sagittarius, Libra, and Pisces. May mga sitwasyon na nahata ka pa ng nakaraan. Or pwedeng naiisip mo pa ito, pwedeng nahalo sa point, or may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong simulan na hindi mo nagawa in the past, pwedeng nahalo sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa isang lalaki o babae sa iba sa inyo. Pwede rin nahalo yung point na may mga mapag-uusapan kayo o magkakaroon ka ng connection related sa negosyo, trabaho, o kaperahan. May mga bagay ka na gusto mo umpisahan o gusto mo nang matapos, pero nagkakaroon dito ng obstacle. O may mga bagay ka na gusto mong panindigan, or sa iba dito is desire, or may mga bagay mo na gusto mong aksyonan. Pero may blockage, no? Nandun yung point na yon. Meron din ako nakikita na may buntis, or mabubuntis, or buntis o manganganak. Yun na ikaw or someone who's connected sa'yo, pwedeng nahandoon sa point na yun, ano? Pwede rin yung mga, kung may mga alaga kayong hayop, pwede rin nahandoon sa point na yun. Or maybe sa iba naman sa inyo is you have an idea, no? Na naiisip na gusto mong tapusin o gusto mong simulan sa iba sa inyo. Yun nga lang, medyo hindi. Doon nasa action nyo kasi to, no? Nasa action nyo. It depends on you. Depende. It's up to you to make it happen when it comes to your action. No? And then also is, ang nakikita ko rin iba sa inyo, may mga isda ba kayo? Sa iba naman sa inyo, is there's a shifting happen into your life or may mga bagay na magkakaroon na ng shifting in some aspect of your life. Pwedeng sa pera, pwedeng sa health issue, pwedeng sa negosyo, pwedeng sa mga finances, or pwede sa kung sa aspeto na meron kang na you want to be stable, pwede na doon sa panay. O may mga sitwasyon na you want to shift, ganon. And then also, ang nakikita ko rin dito is there's a gain of wealth ako na nakikita sa iyo or may abundance na parating sa iyo, no? Sa iba. Sa iba naman is maaari may mga business kayo o nagkakaroon ka ng idea to, para magkaroon na palawakin yung iyong business or negosyo, malaki man o maliit yan. Pwedeng nandun sa point na yon. Or yung iyong, o nakakaisip ka na gusto mong mag-business. Or sa iba naman dito is mga finances nyo. Sana hindi na i-stagnate yung finances nyo. Pero ang sabi nga naman dito is yung i-force mo lang daw yung mga ideas mo. No? Magkakaroon ng mga papuri, pasasalamat o may mga kasiyahan na magaganap o mangyayari. Pwedeng may isang sitwasyon sa iyo o sa mga taong nakakonect sa iyo na ito is makakamit mo na or mangyayari na siya, no? Ibig sabihin. Yun ang nakikita ko dito. And then also, yun nga, sabi ko, money is coming. And then also, baka may mga bago ka pang makikilala sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may competition eh. Hindi ko alam in what way yung competition. Sana hindi pag-aawa yung competition na to, no? Or pwede rin naman na doon yung point. Or wag naman sana magkaroon ng pagtatala. O pwedeng competition. Maraming klase yung ibig sabihin ng competition. Ipasok mo na lang yung sarili mo doon, ha?
Yung basta wag lang negative kasi hindi rin kasi siya magiging good kapag negative. Or pwede rin na naglalaban yung isip at puso mo. Pwede na doon sa point na yun. Or pwede rin na nandun yung point na naguguluhan ka in some aspect of your life. Pwedeng nandun sa point na yun. Kaya minsan you feeling stagnant, you're feeling stuck. Di ba? Pwedeng nandun sa point na yun, no? Ako nakikita sa inyo. Let's go. Floating ka. Uy! Galileo, Scorpio. Okay. Scorpio. Alam mo ba na may taong may galit sa'yo? Hindi ko alam kung gaano katindi. Maraming klase. Pwedeng galit na galit, pwedeng may tampo, may sama ng loob, or pwedeng hindi lang siya in a mood. Pwedeng nahado sa ikaw ito or someone who's connected sa'yo ha. Yun na nakita ko. Pero may taong ganon. Pero when it comes sa mga tao na sa paligid mo, hindi lahat kasi is nagiging loyal. Baka magkamali ka, 'di ba? May aso ba kayo? Isda? Baka magkamali ka ha, hindi lahat is loyal sa iyo. Pwede may nagpapanggap. Kaya mag-ingat ka sa mga panglilinglang, pandaraya. You need to trust your intuition. Pero sana hindi ikaw ito, no? Mag-ingat ka rin sa iyong kaperahan. Kung magkakaroon ka ng mga investment, or may mga papasukin ka na mga bagay na connected ang pera, mag-ingat kayo. Kasi pwedeng kayo is maloko. No? Mag-ingat kayo. Pwedeng hindi nyo napapansin na naloloko kayo, or pwedeng ito is at the end yun na lang din mapansin. Kaya mag-ingat kayo. Okay? Nakakaroon ng mga shadow work in some aspect of your life. Ibig sabihin, nagkaroon ng mga issue, or magkakaroon ng mga issue, or may mga issue in the past na hanggang ngayon is nahahata ka talaga nito, no? Yahan din yung shadow work, or kailangan mo i-work it out yung sitwasyon and to move on na lang din. And ano nakikita ko rin sa'yo dito is mag-ingat ka when it comes sa kasi may enemies. Tulad ng sabi ko, may enemies, may hindi loyal, at may mga cheated situation. Or pwedeng, parang nabanggit ko na ba yun dito? Yung mga pangluloko o pangliling lang na sitwasyon. Ingat ka na lang dun, ano? Mag-ingat din kayo sa pagba-blackmail. Or may tao na mag-blackmail sa'yo, or iba-blackmail ka. Parang scam situation. Huwag kayong pindot ng pindot. Pwede ba? Naku po, bahala kayo sa buhay niyo. Sabay ka dun eh. Huwag kayong magpipipindot, or kung may nakilala kayo by the internet. Naku naman, hello. Okay? Ingat na lang din kayo. No? Basta mag-ingat kayo. Nasa inyo naman, buhay niyo naman yan. Sabay kayo. No? Nandun din yung point na magkakaroon, or pwedeng kayong mapasok sa mga bad investment situation. Kaya mag-ingat kayo. Kung nangyari na yung muli, kailangan yung matuto na sa ngayon. Okay? Kailangan mong mag-isip ng mabuti, pag-isipan, pag-aralan, siyasatin, as in, gawin mo yung lahat para hindi mangyari yon. Don't take a risk, no? Nang hindi wala kang alam. Huwag kang pumasok sa isang sitwasyon sa buhay na wala kang weapon or wala kang kaalaman, no? O hindi mo masyadong sinisiyasat. At syempre, kung may mga gagawin ka, umpisahan ka na sitwasyon, make it sure na meron kang strategy dun sa bagay na yun, ano? Ang sinasabi dito. And then, you need to invest more to yourself this time. Sa nakikita ko dito, Scorpio, hindi ko alam why. Siguro medyo nagiging more on focus ka sa ibang tao than sa sarili mo. Siguro mas mag-focus ka muna sa sarili mo kung ano mga bagay na need to recover, to resolve, to heal, yung mga ganong sitwasyon. Than tumingin ka sa ibang tao na energy, no? Mag-focus ka muna sa sarili mo. How mo i-heal or how mo i-reveal o i-structure yung sarili mo. Okay, nandun yung point na yon. And then also is may mga guardian ka, no? Sa nakita ko sa dito, may mga tao na they willing to support you or i-guide ka sa sitwasyon mo. Sa nakita ko, sana hindi mo sila nai-ignore, or sana is maging open-minded ka lang din at lawakan mo pa yung kaalaman o kaisipan mo, no, sa nakikita ko sa dito. Something providing. Maybe you providing someone, or may hihingi ng provider mo, or may tao kang provide or may poprotektahan ka. Parang nandun sa point na yun. Nandun din yung point na sometimes you feel na parang
parang nararamdaman, hindi ko alam kung if this is a self-pity, hindi ko kasi alam kung self-pity ito sa iba sa inyo, no? Siguro may mga time na parang, bakit ganun? Parang, hindi ko nararamdaman yung halaga ko, hindi ko nararamdaman yung worth ko, bakit parang hindi ako naiintindihan ng tao, hindi niya ako naiintindihan, hindi ako naiintindihan nun, bakit parang lahat ng ginagawa ko mali? Parang mahirap ba, ano to? Masama bang maging ganito ako? Masama ba yung ginagawa ko? Masama ba yung ganito? Parang may mga ganun sila. Hindi ko alam kung self-pity part ng buhay mo yun. Nakikita ko dito. Siguro sometimes you feeling na hindi ka enough, feeling mo parang may kulang, feeling mo bakit binibigay ko naman yung best ko, binibigay ko naman yung nagpapakatotoo naman ako, but parang may mali. Siguro na yung iba dito parang nakakaramdam ng gano'n, no? Huwag kayong magaganon kasi hindi naman ano yun. Siguro lang, kasi magkakaiba kasi tayo ng thinking, no? Hindi lahat is malawak yung pag-iisip. Pero kailangan mo ring lawakan yung sarili mo. Baka mamaya, kaya niya nasasabi yon kasi may pinaghuhugutan siya. Diba? O kaya ikaw, kaya mo nasasabi yon sa kanya kasi may pinanghugutan ka na in the past niya. Pwedeng nahandle sa point. Kaya both of you kailangan is parehong malawak ang isip. Kung isa is makipot, isa malawak, hindi kayo magmamatch niyan. Diba? Walang magkakaroon ng acceptance. Yun ang nakikita ko. At saka, more on patient, no, Scorpio, ang pinaka-the best sa lahat. Masaba pa yung patient mo sa nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat ka sa korap, ha? Kaya iba sa inyo talagang madadaya kayo. Muli kayong maloloko. Kung naloko na kayo, muli kayong naloloko. Or pwedeng hindi nyo napapansin niloloko na kayo. Okay? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yung iba sa inyo is may mga bagay daw kayo na parang napanghihinaan kayo ng loob o nahandun yung point na may ginagawa ka o may nangyayari sa buhay mo na parang hindi ka na masaya doon, hindi mo nakikita yung worth mo, hindi mo nakikita yung, parang may gano'n, parang hindi masaya yung sitwasyon, no? Basta wag ka lang malulose of hope, ang nakita ko. Kumbaga, nasa mindset din kasi ng tao yun no? Sa nakikita ko dito, kumbaga wag ka lang din magpa, ano bang magandang huwag ka lang ano tawag sa Tagalog no? Disturb? Hindi ko alam yung engot. Alam mo naman, engot si ate. Huwag ka lang magpa-distract. Diyos medyo marimar. Engot talaga si ate. Huwag ka lang magpa-distract sa sinasabi nila. Basta, as long as you are more on focusing sa sarili mo, yun, mas mag-focus. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, mag-focus ka sa sarili mo, bigyan mo ng time yung sarili mo, bigyan mo ng healing, recovery, or acceptance yung sarili mo. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Huwag kang mag-focus sa ibang energy. Okay, Scorpio ha? This is the time to start a new beginning in life. Kasi alam mo naman kasi ang buhay, di ba? Papaglaro kasi ang life. Nasa unahan ka, nasa taas ka, nasa gilid ka, nasa baba ka. Ganun na talaga ang life, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Alam mo dito, may tao dito na feeling innocent or feeling patay mali siya. May tao din ako nakikita na hindi ko alam kung pinaglalaroan ka ba niya o pinaglalaroan mo siya. Or binibiro-biro ka ba niya. Parang nandun sa point. O yung buhay mo is nagiging mapaglaro. Parang, alam mo kung titingnan ko sa'yo this Scorpio, may sense of humor ka naman talaga. Kaya gamitin mo yun, ha? Kasi may ability ka naman talaga. Yun ang nakikita ko ito. Meron din sitwasyon, talaga nakikipagsapalaran ka this time, ano? Tsaka, wag ka talagang papasok na instant money. Tandaan mo, walang instant money sa mundo. Tatandaan mo yung, kung hindi, pag yun ang naisip mo, bala ka. Bala ka. Sabi ganun no? Anak, sorry. Ay, naku po, muntik pa. Hindi pa may popo. Saan galing yun? Di ba hawak ko yung baraha? Sabay ganun din. Hawak ko naman yung baraha. Saan galing yun, anak? Doon. Onay-chan. Okay. Scorpio. Kuha pa tayo.
Okay, Scorpio. Okay. 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 Oh. Dami mo namang iniisip. Parang may hinihintay ka. Okay, sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon na nalilito ka raw. Yung iba naman sa inyo, nafo-focus na kayo sa painful ng sitwasyon mo sa buhay mo. Parang alam mo yung mga bagay, yes, there's a deep wound, there's a battle situation happening to your life, but still, nandun ka sa point talaga na you're taking a risk or talagang nagpupursige at nagtsatsaga at you are willing to keep fighting sa aspeto ng buhay mo. Ang nakikita ko dito is more on mind. Parang naglalaban yung isip at utak o nararamdaman mo. Hindi ko masabi kung ano pa yung ilalabas sa bibig ko eh. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, there's a new horizon happen into your life. Or pwede na din sa point na hindi mo alam paano. No? Pwedeng nalilito ka. Pwede rin na you're searching for a new direction o kaya is hindi mo alam kung kakaliwa ka ba o kakanan. Pwedeng nahadun ka sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is nakakaroon ka ng mga self-questioning into yourself, no? Or you feeling stuck or sometimes you feeling bored, nagkakaroon ng mga dissatisfaction. Pwedeng may mga tao nakikipag-usap sa'yo or may nare-receive ka information or may nare-receive ka na something na nakapagbibigay sa'yo ng dissatisfaction sa buhay, no? Pwedeng sometimes you feel rejected. Huwag ka masyadong, kaya pala nakita ko yung self-pity kanina. Huwag ka masyadong mag-overthink na din sa buhay, Tsaka, medyo, iwasan mo rin, Scorpio, yung medyo, kung medyo may mga pinagpupuyatan ka o kaya naman kulang ka sa tulog or late ka na natutulog or maaga ka nagigising, bumawi ka rin ng tulog sa nakikita ko sa'yo dito. Bawi lang din. Magkakaroon daw, there's an achievement situation ako nakikita. Pwedeng sa'yo or sa family mo, pwedeng nahando sa point na yun. May mga getting together, close relationship man yan, family unity reunion, may pupuli, reunion, o kaya may mga celebration happen into your life, ang sinasabi by this May, sa nakikita ko sa iyo dito. Andun din yung point na may mga joy, happiness, and enjoyment may mga fun situation, or pwede rin may makikipag-usap o makaka-receive ka ng information na makakaramdam ka ng ganon sa iba sa inyo. May mga excitement situation din ako na nakikita sa'yo. May mga bagay na nagiging interesado ka, sa nakita ko. Or maybe you have an idea na gusto mong gawin pero hindi ka makapag-desisyon or hindi ka makapag-action dito or hindi mo siya ma-pursue. Pwedeng nahado sa point na yun. Or may mga bagay ka na gusto mong sabihin sa iba or you want to talk with someone pero hindi mo magawa. Pwedeng nahandoon sa point na yung paano, ganyan-ganyan, di ba? Pwedeng nahandoon yung point. Sometimes you hiding your feelings na rin din, siguro parang hindi mo na lang din pinapaalam siguro sa iba yung nararamdaman mong tunay. Pwedeng nahandoon sa point na yun. At may nakikita rin ako dito na pagmamatsyag. May tao na nagmamatsyag or maybe ikaw ang nagmamatsyag sa nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat kayo. May mga bagay ka daw. Okay. May mga bagay ka daw na parang, hindi ko alam if you are in a social media or nahadon ka sa point na may mga bagay o sitwasyon ka na iniisip na gusto mong i-work it out, gusto mong i-develop, gusto mong practicein, or sa iba is gusto mo, binibigyan mo siya ng effort, parang pagbibigyan mo siya ng effort. Hindi ko alam kung may nangyari talaga in the past. Sa iba dito, pwedeng nandun yung point na may nangyari in the past na gusto mong maisaayos muli iyon or maibalik yon or ma ma ma-achieve, parang ganun sa iba. Sa iba naman is magkakaroon daw kayo ng awakening in some aspect of your life. Hindi ko alam in what way. Yun. Baka mag-awaken ka. Pwedeng nahadon yung point na, ay, hindi ko na to gagawin, ay, ganito, I'm learned from the past, or you need to learn from the past. Pwedeng nahadon sa point na yun, no? Sa nakikita ko sa iyo. And, syempre, nahandito rin yung point na congratulations kasi there's an achievement situation ako na nakikita. Ibig sabihin, merong satisfaction or merong kang reward or merong kang pangarap na makakamit. Hindi siya ganun kalaki, but still may achievement and fulfillment naman na magaganap o mangyayari sa'yo, no? Yun. Ako nakikita sa'yo. Pero congratulations pa rin sa nakikita ko dito sa'yo.
Yun ang mangyari. Sa iba sa inyo is, maybe may mga pag-uusapan kayo related to a traveling. No? Pwede ikaw o sa pamilya mo o someone who's connected sa iyo, pwede magkakaroon ng mga, if you have a traveling or magkakaroon ng mga pag-uusap related to a traveling situation, malayo man yan o malapit, pwedeng nahandoon sa point na yun. Mag-ingat ka rin din sa balikat mo or sa likod, parang may nakikita ko na may mga mananakit ang likod, batok, balikat, balakang. Yung may mga pananakit o may mga pain ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwede din kasi sa work na ginagawa mo, pwedeng din doon sa point na yun. Mag-ingat ka lang daw sa mga bagay na ano, no, sa mga bagay na gagawin mo o actionan o desisyonan mo. Uy, mag-ingat kayo, no, baka, mag-ingat kayo sa ano, matatalim na bagay. Matatalim or matitigas na bagay. Mag-ingat kayo. As in. Tsaka sa mga tao makakausap mo. Kasi may mga tao ditong kinakausap ka or makakausap mo, hindi nagiging totoo kasi sa iyo eh. Basta mag-ingat ka lang, mag-trust ka sa intuition mo, ha? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Alam mo, may mga mission ka daw na dapat gawin. Parang may unfinished business. Oy, devil! Oh my God. Sasabihin, natawa ako doon sa, hindi ko alam kung saan ko ba nakita yun? May nakita, ay sa Gemini ko ata nakita yun. Natawa ako sa dyan niya at si Ate May talaga, oh. Ang OA, nakakita ko lang ng Devil. Sabi ko, oh, di ba, napasaya kita. Sabi ko pa sa kanya. Ako din natawa sa sarili ko. Ang OA ko naman, ganito talaga ako. Masanay na kayo kay ate ha, kasi OA naman talaga ako. Hindi ano talaga ako, ma-reaction. As in. Sobrang ma-reaction ko talaga. Lalo na pagka nakakita ko na hindi ko gusto. Ayan, we have the devil. Ang nakikita ko sa'yo. Tingnan natin. Okay, but comes dito, mag-ingat ka na lang talaga sa mga tao na makakausap mo tulad ng sabi ko sa'yo, di ba? Tsaka if you have a bad habit situation, ganyan, medyo ingat ka na lang din kung ano man yun. Basta pag-isipan mo, meron ka ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ko alam in what way yung sitwasyon na yun. Sa iba sa inyo is you feeling stuck, you feeling stagnant talaga, or you feeling trapped. Bakit? Nangyari? Unfinished business mo ha. May mga bigla ang magaganap o mangyayari. Yung iba sa inyo, uy, may darating sa'yo magandang blessing. Siguro by the half of the year, pwedeng nahado sa point na yon, or after a 1 month or a 2 months maybe, no? Sa iba, 2 days, 1 to 2. 1 to 2 ha, days, weeks, months man yan, there's a victory and success happen into your life. Or maybe, may malalaman ka na isang malaking pasabog, na isang malaking pasabog sa buhay mo. Sa iba, ganun ha. May malalaman ka na isang malaking pasabog sa buhay. May malalaman ka. Hinay-hinay ka lang, be calm. Okay? And then also, sa iba naman sa inyo is, meron namang good news sa iba. Sa iba sa inyo, tatahak daw kayo ng bagong journey sa buhay niyo. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng shifting sa iba sa inyo. Yun. Pinag-uusapan ka, Scorpio. As in. Yun ang nakikita ko. You will become a center of attention. Hindi ko alam why. Pero nahando yung point na yun. Arigato namaste, God bless.